Hello po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Narito tayong muli upang tayo po ay maghayag ng mga mensahe at yung pong mga ating mga nalalaman ng mga hindi alam ng mga tao. Ito po ay base lamang sa mga tinuro ng pastor na ayon po sa pastor. Ang kaalaman po nito ay galing po sa banal na espiritu na kanyang pinaakyat doon sa kalangitan. Kanya pong inutusan kasi po ito po ay matagal ng panahon na bakit nalihim ito sa sangkatauhan. Matagal ng panahon na hindi nalalaman ng sangkatauhan ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Mas pinaniwalaan po natin yung mga itinuro ng mga nauna mga mangaral, partikular na po yung mga pari at yung mga papa ng Roma. Ang masakit lang po dito, kung ano yung mga kasinungalingan at wala sa katotohanan, yun po yung ating natangkilik. Hanggang sa tayo po ay mga lumaki na, tumanda na, yun po yung ating mga natutuhan. Ang mga natutuhan pala natin ay mga mali pala at malayo sa katotohanan. Kaya nga po may mga banal na espiritu na tumutulong po sa ating mga kahinaan, na yung mga bagay na lihim, sila po yung nakapaghahayag. Kagaya na lamang po nitong ipinagdiriwang ng sangkatauhan buong mundo. Ipinagdiriwang po natin yung araw ng Kapaskuhan. Ito daw po ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, sa bagay kahit naman po ako nung ako po'y bata pa at nung ako po'y lumaki, nagkaisip, yun po yung aking pinaniwalaan. Kaya lang po, yung nangyari sa akin, nang ako po'y mapunta dito sa kaharian ng langit, dito ko po nalaman na yung katotohanan pala na hindi natin nalalaman yung araw ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi pala December 25, na gaya ng ating mga nalaman, natutuhan, at nakasanayang ipag-celebrate yung kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, siguro po panahon na para maalaman po ng buong Pilipinas at sa buong mundo na ang tunay na kaarawan po ng ating Panginoong Jesucristo, alam niyo po, may napanood po ako na isang episode ni Brother Eli Soriano na muntik na po niyang nahulaan yung tunay na kaarawan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Ang narinig ko lang po na nabanggit niya, October. Totoo po yun. Muntik na po si Brother Eli na mahulaan yung tunay na kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo, dahil yung mga datos na kanya pong mga sinasabi ay umaayon po sa mga sinasabi binabanggit sa banal na kasulatan. Na kung titingnan nyo po yung mga sitwasyon, talaga pong bumas po yon sa binanggit ni Brother Eli. Paano nga namang makakapaglakbay ang mga tao kung sobrang lamig na ang mga dinadaanan nila ay mga nagyeyelo? Kaya po, para maalaman na po ng buong sangkatauhan, ito po ay ayon sa espiritu na inutusan ng tunay na sugo para alamin ang tunay na kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Inutusan po niya ang espiritu para alamin doon sa kalangitan ang tunay niyang kapanganakan. At ang in-report po sa pastor sa ating pong unang sugo, ang nakatala daw po doon sa banal na kasulatan, doon sa aklat ng buhay, ang tunay na kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo
ay October 23. Wednesday ang araw at ang oras ay alas 12 ng hating gabi. Yan po, malinaw po yan. October 23, Wednesday, alas 12 ng hating gabi. Yan po ang tunay na araw, taon, at oras ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. October 23, Wednesday, at 12 midnight. Maliwanag po yan. Ngayon po ay naalaman nyo na yung tunay at eksakto na araw na kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Ang tanong ko po, matatanggap nyo po ba yung katotohanan ito? Ito po ay hindi po ito galing sa amin. Ito po ay report ng banal na espiritu na inutusan ng tunay na sugo sa ating pong kapanahunan ngayon. Ganyan po kahiwaga dito sa karanang langit na ang tunay na sugo po pala may kakayahan na makapagputos sa mga banal na espiritu. Ngayon po, yung po mga nagpanggap na sugo, kagaya nila Kibuloy, sila Manalo, at kung sino-sino pa man, siguro po ay nalalaman ninyo at napapagtanto nyo na yung kaibahan ng tunay na sugo at sa mga nagpapanggap na sugo. Una pong nabanggit ko na, yung tunay pong sugo, kung babasahin nyo po yung aklat ng Isaias 42, ang isang sugo po, wala po kayong anyo na mamamasdan sa kanyang magugustuhan nyo. Hindi po siya mayaman, na gaya ng mga nagpanggap na sugo, na super mga bilyonaryo. Kagaya lang po siya ng Panginoong Kristo, na isang normal na tao na hindi po mayaman. Siya po isang mahirap lang na sa kabila ng maraming taon na kanyang ipinagserbisyo sa bayang Pilipinas, 48 years, nangangaral, naglilingkod, nang gagamot sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Kung meron nga lang po sasakyan yan, buong Pilipinas po talaga, magmula Apari hanggang Hulo-Sulo, mapupuntahan po yan lahat. Yun nga lang po, talagang pinagkaitan ng panahon ng kapalaran na hindi po siya yumaman dahil nga po hindi po siya na meron ng tao. Nagaya ng ginawa ng mga nagpanggap na sugo na kaya nga po ngayon, sila mga super bilyonaryo na, pero yung tunay na sugo, isang pobre, walang kayamanan, subalit puspos ng biyaya at kapangyarihan. Ayan po, nagtiktik yung butiki. Ano po ibig sabihin nun? Ngayon po, nalaman nyo na kung ano talaga yung tunay na nakarawan ng ating pong Panginoon Kristo. Sana po malaman din natin kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng pagparito ng ating Panginoong Kristo. Babasa po tayo. Isaias Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Alam niyo po, kung titingnan niyo po yung katangian ng ating Panginoong Kristo, naging isang guro siya, naging tagapayo,
makapangyarihan. Dahil ayon po kay Nicodemo, walang ibang tao na makagagawa ng mga makapangyarihang gawa na kanyang ginawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sino pinatotohanan niya? Di po ba yung Panginoon sa Kristo? Sa katotohanan po, napakaraming mga nagpatotoo at lumabas na mga patotoo tungkol sa Panginoong Kristo. Unang-una na, yung kanyang mga nakasamang mga apostol. Kaya nga po ang sabi ng ating pong ng mga kagalang-galang ng mga apostol, yaong aming nahipo, yaong aming narinig, yaong aming nahawakan, yaong aming nakasama, nakadaupang palad kasama sa mga pagmimisyon, sa mga pagkain. So ibig sabihin, ang mga tunay palang mga saksi na sumasaksi sa ating Panginoong Kristo, yung kanyang 12 apostol. Pero sa kabila ng ang daming mga nagpapatotoo sa Panginoong Kristo, maraming pa rin mga tao ang hindi pa rin siya pinaniniwalaan. Napakalinaw po kasi ulitin nga natin. Walang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ulitin po natin yung sinabi po ni Nicodemo sa Juan Kapitulo 3. Sabi po niya rito, 3:2. Unahin po natin sa 1. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Di po ba yung binasa natin sa Isaiah Kapitulo 9, talatang 6, tumugma po yung Panginoong Kristo yung tinutukoy dito na inihula pa ni Propeta Isaias. Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya nga po nung dumating yung ating pong Panginoong Kristo, kung titingnan po natin yung kanya naging buhay, sa kabila po ng sobrang kasamaan ng mga tao. Alam niyo po ba yung nangyari kung bakit pinatay ng mga tao ang Panginoon sa Kristo? Dahil ang nais po, kung hindi niyo po nalalaman, ito po yung istorya ayon sa pastor. Ito po kasi itinuturo po ng mga banal na espiritu sa ating pong pastor, mga lihim na karunungan, na dumating daw po sa punto na yung ating dakilang Ama ay sobrang galit na sa sanlibutan, na gusto na niyang lipulin muli ang lahat ng mga tao. Ang sabi ng Panginoon, umapila ang Panginoon, Ama, baka po pwedeng tubusin ko ang mga tao. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng mga taong makasalanan. Alam niyo po kung ano yung mga ginagawa ng mga tao noon? Basahin pa ba natin? Sabagay, kung titingnan po natin yung nangyayari sa ating pong kapanahonan ngayon, na yung mga tao, wala na halos kinikilalang Diyos. Yung mga tao, wala nang gumagalang sa Diyos. Kung makikita po natin yung nangyayari sa ating pong kapanahonan ngayon, sobra na po yung kadilimang bumalot sa buong sanlibutan. Binalot na po ng sali-salimuot na dilim ang ating pong bayan at ang buong mundo. Alam niyo po ba ibig sabihin ng kadiliman? Yan po yung mga kasamaan na inihasik ng mga anak ni Satanas, ng mga tao ginagamit ni Satanas kasama si Satanas. Yan po mga ginagawa nila na yan na paghasik ng mga kasamaan. Sila po yung mga
mga nagpapasimuno ng mga kaguluhan sa buong sanlibutan. Alam niyo po ba kung sino-sino sila? Sila po yung mga sobrang yayamang mga tao. Sila yung mga yung sinasabi sa Mateo Kapitulo 4, talatang 8. Yung mga taong tinanggap ang alok ni Satanas na ibibigay ko sa inyong lahat ang mga kayamanan. Sambahin nyo lamang ako at magpatira pa kayo sa akin. Hindi po ba sila yung mga taong number 1 na walang kinikilalang mga Diyos dahil nga sa sobrang yayaman na nila? Number 1 na dyan si Bill Gates. Ang tawag nga ng mga tao ngayon kay Bill Gates, Hell Gates, Impyerno. Talagang, totoo naman po yun na doon talagang bagsak niya. At lahat ng mga kasama niya, na lahat ng mga grupo ng mga mayayamang tao sa buong mundo. Ganyan po katindi yung labanan na mayayaman versus mga anak ng mga lingkod ng Diyos na sobrang hihirap. Ano po kaya ang laban ng mga anak ng Diyos? Pero alam niyo po, kapag kasama mo ang Diyos, gaano man sila kayaman, gaano man sila kakapangyarihan, wala po silang kaya. Kasama po natin ang Diyos. Wala silang magagawa, isa-isa po silang lulupigin ng Diyos. Kaya po, sa ayaw man at sa gusto nila, darating ang panahon dahil ito po'y nakatakda na ang tunay na hari, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, maghahari po siya. Nakatakda na po yan sa banal na kasulatan. Isang tuldok, isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya po yung lahat ng mga ayaw na maghari ang Panginoon Jesucristo, wala po kayong magagawa. Hindi nyo kakayanin ang kapangyarihan ng Panginoon. May mga lahat po ng mga bagay ay may mga tamang oras, tamang pagkakataon. At lahat ng mga nakatakda sa banal na kasulatan, ang kanyang paghahari, magaganap po yan. At hindi nyo po yan mapipigilan. Darating ang hari ng mga hari. Kaya nga po itong sinasabi ng isa nating kapatid na tama po sabi niya. Sabi na nabasa ko kanina, yung kapatid na Lady Min. Yun daw po kasing bida, nagpapabugbog muna. Totoo po yun, para si Fernando po Jr. po ba? Habang nagpapabugbog, syempre hindi siya muna sisikat. Pero, pagdating ng huli, yung lahat na makontrabida, lahat na mamatay. Sinong natitira? Lahat ng kontrabida na mamatay. Ang matitira, syempre, yung bida. Nakukuha niyo po ba yung logic? Mangyayari po yan dahil lahat po na magaganap ay nakatala na sa banal na kasulatan. Kaya po, para huwag namang mangyari na mapasama kayo sa galit ng ating pong Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga tao na itinakwil siya. Kita nyo naman po, yung tunay na hari na nakatala sa banal na kasulatan na siyang maghahari, pilit nyong tinatanggal, pilit nyong itinatakwil, pilit nyong ayaw paghariin. Ano po bang ayaw ninyo sa Panginoon Jesucristo? Alam nyo po, napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga tao.
Walang dakilang pag-ibig na makikita kayo sa lahat ng kinapal, sa dakilang pag-ibig na pinagkalob niya sa buong sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang buhay sa lahat ng mga tao. Alam niyo po yung sabi niya, babasa po tayo ulit, Juan, Kapitulo 15, talatang 12 hanggang 13. Ito rin po yung kanyang inuutos. Ito ang aking utos na kayo mag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin niyo ang mga bagay na aking inutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ayan po. Hindi po ba napakadakilang pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, na sa kabila ng ayaw na ayaw ninyo siya, itinatakwil niyo siya, ano ang ginaganti niya? Minahal niya tayong lahat, inibig niya tayong lahat, hanggang sa sukdulang ipagkaloob niya ang kanyang buhay sa sangkatauhan, dahil ang nais ng ating dakilang Ama ay lipulin ang lahat ng mga tao. Dahil sa galit ng Diyos nung kapanahunan niya. Alam niyo po ba ginagawa ng mga tao noon? Yung kagaya ng ginagawa sa Sodoma at Gomora, na wala nang kinikilalang Diyos sa mga tao. Ang lalaki sa kapwa lalaki, ang babae sa kapwa babae. Sinaysay po yun, kagalang-galang ng Apostol San Pablo. Yung talamak na mga pakikiapid, mga pagpatay, mga kasalanang masakit sa paningin ng ating pong dakilang Ama. Tila ba yung mga tao wala nang kinikilalang Diyos, at sa ating pong panahon ngayon ay siya pong muling nangyayari. Kaya nga po ang sabi ng Ama sa Panginoon, gugunawin niyang muli ang sanlibutan. Naniniwala po ba kayo kahit may nangako na ang Ama yung pong bahagahari, di po ba? Na yun yung tanda na hindi niya na muling gugunawin pa ang sanlibutan. Subalit sa galit ng Diyos, kapalagay nyo hindi mababago ang pasya? Kung mulit-muling makikita ng Diyos na mga tao ay wala ng galang sa ating pong dakilang Ama. Kaya nga po ang sabi ng ating pong dakilang Ama, kung ako ngay Ama, nasaan ang paggalang nyo sa akin? Kung ako ay Panginoon, nasaan ang takot nyo sa akin? Ganun po ang nangyari. Ang mga tao, wala nang kinikilalang Diyos, wala nang kinikilalang Ama, wala nang kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay ng ating mga buhay, na hindi nila alam, sa isang saglit, sa isang kisap mata, lahat ng buhay natin ay kaya niyang tanggalin. Kaya nga po nung plano ng Diyos na muling gunawin ang sanlibutan, tinubos niya po tayo. Kasama na nga po dyan yung mga Muslim na ayaw siyang tanggapin. Bakit po? Si Propeta Muhammad ba? Ano bang nagawa ni Propeta Muhammad? Na nagawa ng ating Panginoon Jesucristo, na tinubos ang mga kasalanan ng kanilang mga magulang hanggang sa kanilang lahi ngayon, magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggap ang Panginoon Jesucristo. Kaya alam nyo po, sa lahat po ng mga kapatirang Muslim, yan po mga nangyayari sa inyo ngayon na yan, lalong-lalo na dyan sa Batong Itim, sa Kaaba na siyang inyong sinasamba. Paalala lang po ito. Hindi po ito panunuligsa, bilang ito po'y pag-ibig at pagmamahal namin sa inyo, dahil nakakausap po namin yung Panginoon na kailangan na rin po ninyong malaman
na ayaw po ng dakilang Ama ang ginagawa ninyong pagsamba sa batong itim yan sa Kaaba. Kaya kung matatalino po kayo, ay mapapag-unawa ninyo yung ginagawa ng Diyos sa batong itim na yan, na samot-sari ng mga dilubyo, salot, sumpa, baha, ang ginagawa na po ng Diyos sa batong itim na yan, para lang maalaman ninyo na ayaw ng Diyos yung uri ng pagsamba na inyong ginagawa sa batong itim. Dahil yung tinuro pong pagsamba ng ating Panginoon Jesucristo ay sasambay natin ang ating pong dakilang Ama sa Espiritu at katotohanan. Hindi po sa Quran. Katotohanan, Biblia po. Dahil ang Biblia ay Diyos. Juan 1:1. Ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Yun po yun, napakalinaw. Ang sabi po, sasambahin natin ng ating dakilang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at hindi batong itim. Alam niyo po, naaawa na lang po ako sa inyo. Nakikita ko po yung mga Muslim, halikan po ng halikan sa batong itim. Tinutuligsan niyo po yung Papa na Roma na hinahalikan yung mga marmol, bato, ginto, pilak na mga inanyuan, na mga ribulto. Ganon din po pala kayo. Halik kayo ng halik sa batong itim. Kaya hindi niyo po nalalaman, ang ating pong dakilang Ama ay Diyos na mapanibughuin. Kaya po yan, dinadalaw na po niya ang inyong paglapastangan sa Kanya. Kalapastanganan po sa harapan ng dakilang Ama ang ginagawa ninyong pagsamba sa batong itim. Kung hindi nyo po nalalaman. Siguro po ito na yung tamang panahon bago po mahuli ang lahat. Bago po dumating ang mabangis na galit ng ating Panginoon at ng ating pong dakilang Ama. Baguhin nyo na po yung ginagawa nyo na yan. Hanggat maaari lang po, gibayin nyo na po yung batong itim na yan. Hindi po kayo titigilan ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon. Hanggat hindi nyo po ginagawa yan, hindi po kayo titigilan. Nakasulat po yan sa aklat ng 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. Uulitin ko po. 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. Nandiyan po yung galit ng ating pong Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga tao na itinakwil yung Panginoon. Alam niyo po ba na kapag tinatakwil niyo po yung Panginoon, ang tinatakwil niyo po ay ang ating pong dakilang Ama. At kung hindi po ninyo tinatanggap ang sinugo, hindi nyo rin po tinanggap yung nagsugo. At kung hindi nyo tinanggap ang Panginoon Jesucristo, hindi nyo rin tinanggap ang ating pong dakilang Ama. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Marami na pong nagpatotoo. Si Propeta Muhammad po na kinikilala ninyo. Isa pong napakalaking revelasyon na ipinaalam po sa inyo ng tunay na sugo na si Propeta Muhammad ay wala po sa kalangitan. Lalong-lalo na po si Propeta Buddha. Although, naniniwala naman po kami na mga propeta sila. Pero tandaan nyo po, may mga propetang bulaan at may mga propetang katotohanan. Ayan, nagtik-tik yung butiki, oh. Alam nyo po kung sino lang yung kaisa-isang propeta na katotohanan ng totoong sumasa Diyos na propeta. Kaya po nung siya namatay, ibinigay yung buhay sa ating lahat na mga makasalanan. Nung siya makarating sa kalangitan, may mga nagpapatotoo po na ang ating pong Panginoon Jesucristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang unang nakakita sa kanya, si San Esteban. Pangalawa, ng kaluluwa
ni Propeta Juan Evangelista ay umakyat sa kalangitan. Kay Propeta Muhammad, sino nagpatotoo sa banal na kasulatan? Hindi po ba wala? So, ibig sabihin, ang lumalabas na propetang bulaan, si Muhammad. Ay, ang nangyari po kasi, kung sino pa yung bulaang propeta, siya pa yung inyong pinaghari. Siya pa yung inyong kinilala. Yung propetang totoo, ayaw niyong kilalanin. Ayaw niyong tangkilikin ang kanyang mga ebanghelyo. Kaya po ngayon, ayan, gumaganti po ang Panginoon Jesucristo sa inyo. Sana po ay mapag-unawa po ninyo yung aming pong mga sinasalita, yung aming pong mga sinasabi na ayaw po ng ating pong dakilang Ama ang pagsamba, mga paghalik-halik ninyo sa batong itim. Maawa po kayo sa inyong mga sarili, sa mga kapatid kong mga Muslim. Hindi po kayo titigilan ng ating pong Panginoon. Basahin mo kasi Biblia, huwag ka sasamba sa anumang larawan, bato, ninanyukan. Ayan daw po, sabi ng pastor. Basahin po natin sa aklat ng Exodo. Dahil yung bato na yun, bilog yun eh. Bakit tinabas nila? Hindi kinanyuhan nila. Yung bato niya, yung tinugtungan ni Moses doon, diyak niya tagas. Unahin po natin sa Levitico Kapitulo 26, talatang 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Hindi po ba napakaliwanag? Diyos naman panibuhay na selos. Ayan po, napakaliwanag. Levitico Kapitulo 26, batong inanyuan, yan pong batong itim na yan, para po sa kaalaman nyo, ayaw na ayaw po ng dakilang Ama ang ginagawa ninyo pong pagyukod, paghalik, pagyakap sa batong itim. Seloso po ang Diyos Ama. Ang Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na mapalibughuin na kanyang dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napopo. Yan nga po ang pagdalaw. Yung mga inukulan kayo, nilobyo, yan, kanyang pagdalaw ang mga. Yan nga po yung kanina pa sinasabi na yung mga taong itinakwil ang Panginoon Jesucristo, yung mga bansa na itinakwil ang Panginoon Jesucristo, ayaw kumilala sa Panginoon Jesucristo, ayaw ng kanyang mga ebanghelyo, at mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Sila po yung mga tao at mga bansa na patuloy at patuloy na dinidilubyo. Ano pa po ba ang nais ninyo? Ang nais po ba ninyo talagang lipulin na kayo ng ating pong dakilang Ama bago nyo paniwalaan ang aming pong mga sinasabi? Dahil ang aming mga sinasabi ay nagmumula po yan, mga mensaheng mula sa kaitaasan sa ating pong dakilang Ama. Dahil tandaan nyo po, na ang ating dakilang Ama ay gumagamit ng mga tao. Ayan po, nararamdaman ko, nangingilabot ako. Siguro po yung napapanahon na para tigilan nyo na ang pagsamba at paglilingkod nyo dyan, pagyukod nyo sa batong itim na yan. Hanggat maaari po, kung pwede lang, gibain nyo na yan bago kayo yung gibain ng Diyos. Anong gusto nyo? Gigibain nyo yung batong itim na yan o kayo yung mga tao at mga bansa ang gigibain ng Diyos? Mamili lang po kayo. Dahil nararamdaman ko po ang nararamdaman ng ating dakilang Ama na mas ipinagpalit ninyo ang Diyos sa batong itim. Napakaliwanag po ng ating binasa kanina sa Juan Kapitulo 4, talatang 23. Ulitin po natin.
Palibasa po, ayaw niyong magbasa ng banal na kasulatan, ang inyong binabasa ay Quran. Wala kayong mapapala sa Quran na yan. Mapapahamak lang po ang inyong mga kaluluwa sa Quran na yan. Dahil ang nais na ipabasa sa atin ng ating dakilang ama ay ang kanyang Biblia. Alam niyo po ba, may Biblia po sa kalangitan. At ang Biblia ang ginagamit ng mga banal doon ay kawangis ang King James Version. Kaya po sa lahat ng mga tao, wala kayong ibang gagamitin Biblia kundi King James Version lang. Dahil iyan ang kawangis ng Biblia na nandoon sa kalangitan. Wala pong Quran sa langit. Original yan ang mga Ito ang original na dapat pong gamitin ng sangkatauhan. Biblia, walang Quran sa langit. basahin nyo nga Ezekiel kung ano sinubo niya kay Ezekiel. Biblia yung pinaliit lang. Pinakain niya yung balumbon na aklat na siya yung Biblia. At siya naging propeta. Ito po, pinababasa ng Pastor Ezekiel, Kapitulo 3, Talatang 3. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, pakanin mo ang iyong tiyan at busugin mo ang iyong bituka ng balumbong ito na aking ibinigay sa iyo. Na magkagay kinain ko at sa aking bibig ay naging parang pulot sa katamisan. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, yumaon ka, parong ka sa sangbahayan ni Israel, at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Alam niyo po ba yung sinasabing balumbon na sinasabi dito kay Propeta Ezekiel? Ito po yung Biblia. Wala po kayong mababasang Quran sa Biblia. Dahil tanging Biblia lamang po ang mayroon sa kalangitan. Na ang tanging Biblia na nasa kalangitan ay kawangis ng King James Version. Kaya po sa lahat ng mga tao, huwag na po kayong gagamit na mga Biblia na kung ano-ano na ginawa po nila. Binago nila ang mga letra, mga salita para ang mga sinasabi sa banal na kasulatan ay umayon sa kanilang mga pananampalataya o relihiyon. Binabago nila ang banal na kasulatan para yung mga sinasabi ng banal na kasulatan ay umayon sa kanilang mga pananampalataya o relihiyon. Hindi po ba napakalinaw na ang ginagawa nila ay mga panluloko, pagsisinungaling, at panlilinlang sa lahat ng mga tao? Di sila kamo yung bulaan na magliligaw. At tinukoy Kristo. Alam niyo po yung sabi ng Panginoon Jesucristo na dahil nasa end times na tayo? Eto po, babasa po ulit tayo, no? Lahat ng mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, sino po ang humula niyan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mateo Kapitulo 24, talatang 4 hanggang 6. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Alam niyo po pala, kaya po maraming mga taong naliligaw ngayon. Dahil wala po kayong pagkaalam, pagkaunawa, at wala kayong naririnig ng mga tinig ng mga banal na espiritu na siyang sa inyo'y magtuturo at magtuturo ng lahat ng mga katotohanan na dapat ninyong malaman. At sa inyong lahat ay gagabay kung kayo po'y maniniwala sa mga banal na espiritu. Ito naman pong sa lahat ng mga pilosopo, alam nyo po yung mga isinisingit nyo rito, yung mga masamang espiritu, baka po sa inyo yan. Wala ditong masamang espiritu.
Palibasa, wala kayong pagkatiwala sa mga banal na espiritu, kaya masamang espiritu ang sa inyo dumarating. Dito walang ganun. Tuloy po natin. Basahin mo yung Lucas. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Hindi po ba napakaliwanag? Ang daming nagpakilala na sila daw yung mga iglesia ni Kristo, sila daw ang Kristo, sila daw ang, alam nyo yung iba nagpakilala, Diyos na, lalong-lalo na si Kibuloy, siya na raw yung Diyos ng sanlibutan, siya na raw ang may-ari ng lahat ng mga kaluluwa ng mga tao. Tama, ikaw nga ang Diyos ng sanlibutan. Kilala nyo ba kung sino yung Diyos ng sanlibutan? Siya po si Satanas. Kaya palang dami mong nalinlang. Kawawa namang ang mga tao. Nagtik-tik yung butik eh. Kawawa naman daw yung mga taong napaglilinlang mo. At sa lahat po ng mga mananampalataya ni Kibuloy, sana po mamulat na po kayo sa katotohanan na kayo po ay pinaglululoko lamang ng pastor na yan. Nililigaw lang kayo. Inililigaw lang daw kayo ng pastor na yon, sabi ng pastor. Sabi ni Pastor Leonides. Wala po kayong kahihinatnan. Dahil dito po, ilang taon na po ako dito. Taon-taon na lamang po, November 1, taon-taon, daang libong kaluluwa ng mga namatay na tao ang nagdadagsaan po dito sa Karya ng Langit. Yung mga taong pinangakuan ng iba't ibang relihiyon ng mga kaligtasan. Pagdating ng November 1, nandito, nagmamakaawa dito. Nagmamakaawa sa pastor, kay San Miguel at sa Panginoon. Kasi nakikita nila kung nasaan yung kaligtasan nila, wala sa inyo. Panahon na raw po para maalaman ninyo itong mga bagay na ito. Para wala na po kayong, wala nang maliligaw pang tao. At sana po sa lahat ng mga tao, maniwala po kayo sa mga tao naghahayag ng katotohanan, dahil ito po hindi namin ginagawa para kami ay magpasikat. Ito po'y ginagawa namin ng pastor bilang aming pagmamahal at pag-ibig sa inyong lahat ng mga tao, upang kayong lahat ay mabigyan namin ng pagkaunawa ayon sa Espiritu, at kayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lamang po sa pisikal na katawan na ipinapangako ng iba't ibang relihiyon na kayo rin magkakaroon ng kaligtasan, pero sa kabila ng kayo namatay na, nandito pa rin yung mga kaluluwa nyo sa Karya ng Langit na humihingi ng awa. Mga nakaluhod dito. Kaya nga yung mga reporter at yung mga metered ay na mga nasa inyong mga relihiyon, hinikayat ko kayong lahat, di ba? Bakit ayaw nyo magpatotoo dito? Dahil pag nalaman ng buong sangkatauhan yung ginagawa ng inyong mga relihiyon, maglalayasan yung mga mananampalataya ninyo. Talagang utos yan, kamo. Si Pablo. Kaya nga po, ayaw nilang magpatotoo dito dahil pag nalaman ng buong mundo at ng buong sangkatauhan yung nangyayari dito mga hiwaga, lahat ng mga tao ay magdadagsaan dito sa Karya ng Langit. Yan ang tunay na dahilan kaya hindi kayo nagpupunta rito. Ayon yung mahayag, yung mga katotohanan inihahayag namin ng mga banal na espiritu, ang pinakikilala po namin dito, hindi po kami. Ang pinakikilala namin dito ay ang mga banal na espiritu na siyang bumababa po dito, lalong-lalo na ang Panginoon, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Guro ng sangkatauhan, ang siyang namamahala ng Karya ng Langit. Ang buong sanlibutan, kakuhaan. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya hindi niyo po ba nakikita yung mga pinopost ko? Yung tinig ng ating Panginoon sa Kristo, naghahayag sa dito? Ayaw nyo ring mahayag yan dahil pag nalaman niya ng buong sangkatauhan
lahat ng mga mananampalataya nyo maglalaya sa mga reliyon nyo. Mawawala na kayo ng mga kita. Ganyan ang utos ka mo. Iwalayan ang relihiyon hindi makapagligtas. Ayun po, napakalinaw sinabi ng pastor. Kasi po, pag ako nangangaral dito, nakikinig yan. At pag ako nagkamali, Hindi makapagligtas. Iliwanan na niyan. Walang silbi. Ayun, napakaliwanag po sinasabi ng pastor. Kung talaga daw pong hindi nakakapagligtas yung mga pananampalataya at relihiyon na inyong inaaniban, mananatili pa ba kayo dyan? Bakit hindi nyo po hanapin yung pananampalataya na may mga patotoo? Humihingi po kami ng mga, nananawagan po ako sa lahat ng mga tao na may third eye, magpatotoo po kayo dito. Pero may babala po ako sa inyo, yung kung magpapatotoo kayo yung katotohanan lang. Dahil kung kayo magbubulaan at gagawa kayo ng mga kalokohan para lang masira itong pananampalataya to. Tandaan nyo po, nandito po si Kagalang-galang San Miguel, pupugutan ka ng ulo ni San Miguel. Yan ang babala ko sa iyo. Oh, ayan daw, natatakot kayo dahil ang sinasabi ko po kasi, kung sila magbubulaan dito at magsisinungaling, ang unang makakalaban nila rito, mga banal na espiritu. Sino ako yung tao? Sino yung tao nanumog dito? Naiyak. Ayun po, mayroon ng isang nanubok dito. Akala niya masusubukan tong pananampalataya na to. Sino nakita niya rito? Malakas ang third eye niya. Hindi ako magbabanggit. Pagkitin mo. Si Madam Christie Tiangco, yung pangulo ng CPWCP, humanitarian. Malakas po ang third eye niya. Nakita po niya rito yung mga arkanghel, ang dami. Hindi siya makapagsalita. Anong hiwaga po meron dito sa karan ng langit? Hindi po ba yan yung dapat na hinahanap niyong pananampalataya? Kung saan naroon yung mga banal na espiritu at talagang may mga nakakakita at mga nagpapatotoo. Bumati pa sa kanya kawin San Miguel. Ayan. Hindi nga siya makalapit dito kasi nakikita niya rin si San Miguel. Si San Miguel Arcangel. Nanginginig siya. Iyak ng iyak. Halos isang oras na di makapagsalta sa iyak niya. Kaya po, kung kayo, lalong-lalo na sa mga may third eye, hinihikayat ko po kayo dito. Kayo po ang magpatotoo, hindi po kami. Ako po ay nagpapatotoo lang sa mga nakikita ko rito. Na panahon na po para maalaman nyo, yung isang tunay palang pananampalataya, nandiyan palang Ama, Anak, Espiritu Santo, mga arkanghel, mga doktor ng kalangitan, at lahat ng mga banal na espiritu nandun pala. Nasa oras na tawagin mo sila, agad silang bumababa. Kung saan naroon ng Diyos, doon kayo. Dahil ito ang alok niya. Amo, San Juan 14. Ayan pa, may 21 hanggang 23. pinababasa pa yung pastor. San Juan, Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Dahil kung nanahan ng Diyos sa isang tao ka mo, o sa isang lugar, doon kayo. Kung makita nyo na, dahil katungkulan yung hanapin siya ka mo. Alam niyo po, ayon po sa pastor, katungkulan po talaga ng tao na hanapin ng Diyos. Dahil, alam niyo po, pagkapanganak mo lang pala, ang hiwaga ng pagkapanganak ng isang bata, ang pag-uha ng bata, uha, nandiyan po yung lihim na hiwaga. Opo, Ama, hahanapin kita. At yan po yung utos sa lahat ng mga tao na hanapin ang Diyos. Basahin mo pa maganda para matutol lahat ang sasabihin mo.
Yung ba si Panyas? Panyas, dos. Ito po, babasa. Bayan ay Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. pinanaban ninyo. Ayan, hinanap niyo daw ba yung Diyos o wala lang? Paano nila mahanap? May bulang sila. Kaya nga po nagbibigay na po ng guide ang ating pong dakilang Ama. Kaya nga po lumabas na po kami sa social media para po maalaman ninyo yung guide. Google Map na sinasabi ng pastor. Ayun na kamo. Kung saan siya naroon, nandun na siya. Kung alam nyo ang Google, kung masunod ninyo yung Google, yan ang Biblia. Ato po, basahin natin Zephanias Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Alam niyo po yung sinasabing bayan? Lahat ng mga relihiyon. Kay Iglesia ni Cristo ka, kay Katoliko ka, kay Muslim ka, kay born again ka, kung anumang relihiyon at pananampalataya na iyong dala-dala. Wala pong sinisino dito. Pero nga kayo reliyon, pero wala kayong Diyos. Ayan po, sabi po ng pastor yan, meron daw kayong mga reliyon, pero wala naman daw yung Diyos sa inyo. Kaya nga ito po yung utos na dapat po nating sundin sa lahat po ng mga tao dahil utos po ito ng Diyos. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. Alam niyo po yun sa mga bansang mga tao at mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos at mga tao at mga bansa na hindi kinikilala ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon Jesucristo. Dumating na po yung galit ng Diyos sa inyo. Dumating na po yung galit ng ating pong Panginoon sa inyong lahat. Kahit na pera yung kamo, di kayo maliligtas. Ayaw po ang sabi. Sabi po dito, sa Zephanias 1:18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman, kahit napakayayaman nyo pa, wala po kayong matatamong kaligtasan sa oras po na dumating yung karawan ng galit ng ating pong Panginoon. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Although hindi naman po apoy yung dumadating sa inyo. Mga dilubyo, mga salot, mga sumpa. Apoy, nang galit na kamo. Ayan po, apoy pala ng galit yun. Dahil sa kanyang galit, lahat ng mga sumpa, mga dilubyo, ibinubuhos na po sa inyo. At iyan po'y walang katapusan hanggang sa kayo daw po ay maubos. Hanggang sa lahat ng mga taong ayaw sa Diyos. Hanggang sa lahat ng mga taong ayaw sa Panginoon Jesucristo ay malipol. Matitira lang kamo yung mananampalataya. Ayan, napakalinaw po sinasabi ng pastor. Ang matitira lang daw ay yung mga taong nananampalataya sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon. Kaya po ito po sinasabi ko sa inyo. May gawa kamo dahil yung pananampalataya na walang gawa, patay. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung naniniwala kayo sa Panginoong Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos, na isinugo ng Diyos, ang pinaniniwalaan nyo ay ang nagsugo. Kung pinaniniwalaan nyo ang Panginoong Jesucristo, ang pinaniniwalaan nyo ay ang dakilang Ama. Dahil silang dalawa ay iisa. Nandun sa pagkakamu San Juan 14:23. Yung ano na lang po, Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Basahin nyo po yan. Ako at ang Ama ay iisa. Hindi sila maniwala dyan sa sinasabi mo. Explica mo kung paano sila naging isa. Dalawa sila, paano naging isa? Dalawa po sila. O, paano naging Sila isa? ay nag-isa sa prinsipyo at pananampalataya. Maliwanag po ba? Kahit 10 pa yan, kung sila nagkakaisa, isang prinsipyo, isang pananampalataya sa isang Diyos, isa lang sila, kahit 10 sila. Naunawa na po ba ninyo ibig ko sabihin? Yung ibig sabihin ng isa?
Isang prinsipyo, isang panalangin, isang pananampalataya, isang Diyos. Isang plano ka pa. Ayun pa, isang plano, dagdag. Ito po, yung basahin naman natin ngayon. Ay, di pa pala tapos tong Sefanyas. Bago ang pasya lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisagawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin niyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Kamuhan ka mo, huwag kayong magmatapag-tapangan. Ayan pa. Pag lumapit kayo, magtapag-tapangan kayo, hindi kayo patatawarin. Magpakumbaba lang kayo, maging maamo kayo, para kayo patawarin. Kahit na makasalanan nyo ka mo, makapalpa sa mukha nyo, patatawarin na kayo. Ayan pa, naririnig nyo po yung tinig ng pastor, Kaya po sa lahat po ng mga tao at mga bansa na ayaw sa Panginoon Jesucristo, ano po ba talaga ang inaayaw nyo sa Panginoon? Dahil ba itinatama ng Panginoon yung mga mali ninyong gawa? Tama po pala yung sinabi ng Panginoon. Basahin po natin. Juan. Ito po yung ayaw nyo sa Panginoon Kaya ayaw nyo siyang tanggapin. Ang sabi po rito, Juan Kapitulo 3, Kapitulo 19, hanggang 20. Nagbigay na po kasi ng hatol yung Panginoon. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. Sino po yung sinasabing ilaw? Siyempre yung Panginoon Jesucristo. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang magawa. So kung tunay po pala na hindi masasama ang inyong ginagawa, kaya kayo itinutuwid, itinatama, at sinisermonan ng ating Panginoon Jesucristo na siyang ayaw ninyo. Yan pala yung inaayaw nyo sa Kanya. Itinatama yung mga mali ninyong gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw. Kaya galit na galit kayo sa kanya at pinapatay nyo siya. Hanggang ngayon, pinapatay niya siya. At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang magawa. Yan po palang dahilan. Ngayon, mapatay ba na niyo siya kami? Dito na. Ang pagpatay, yung binabaliwala, yung aral niya, yan ang tuloy-tuloy na pagpatay ka mo. Ngayon, naririnig niyo po yung sinasabi ng pastor, Hindi mapatay siya dahil spirito na siya. Kaya lang, yung aral niya, buhay na buhay yan. Na hindi maniwalaan. Kaya nga po yung sabi ng Panginoon, ng mga apostol, tayong lahat ng mga tao ay iniwan ng mga halimbawa. Yang mga halimbawa na yan yung mga halimbawa na iniwan ng ating Panginoon Jesucristo na dapat nating sundan, na dapat nating tularang mga tao. Ano ba ang ayaw ninyo sa aral ng Panginoon Jesucristo? Ang aral ng ating Panginoon Jesucristo ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, at ibigin mo ang ating Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, na iyong galapin ang lahat ng mga utos. Ano po ang masama sa doktrina o ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo? Kaya ba patay kayo ng patay ng mga tao? Bomba dito, bomba doon, balita sa buong mundo kung sino na yung bomba, at napakaraming mga tao nagkakamatay. Yan ba, may utos si Kristo ka? Sino po ba may utos niya mambomba kayo ng mga tao? Bomba dito, bomba doon. Gera dito, gera doon. Yan ba utos ni Muhammad? Wala pong inuutos na ganyan ang Panginoon Jesucristo. Dahil ang utos ng ating Panginoon Jesucristo, ibigin mo ang iyong kapwa. Napakalinaw. Malinaw pa sa mineral water. Malinaw pa sa Wilkins water. Bakit hindi nyo mapag-unawa yung aming mga sinasalita? Inauulo na sila sa pera.
Ayun, sabi ng pastor, naulol daw kayo sa pera. Hindi po ako nagsabi nun, ha? Oo, patay talaga. Kaya po, mga kapatid na Muslim, kung tatanggapin nyo lang po ang ating pong Panginoon Jesucristo, titigil na po yung mga nangyayaring mga dilubyo at salot sa inyo na yan. Tingnan nyo po yung nangyayari sa Batong Itim, sa Kaaba, na hinahalikan nyo, na sinasamba ninyo, na pinaglilingkuran nyo. Hindi na po titigil yung mga sumpat salot dyan. Baka gibain pa ng Panginoon yan. Maliligtas ba kayo batong ama? Ayan, sabi ng pastor, maililigtas daw ba kayo ng Batong Itim na yan? Ang makakaligtas sa inyo kamo yung batong buhay na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam nyo po ba kung sino yung batong buhay na sinasabi ng pastor? Sige, basahin natin. Para makilala nyo yung sinasabing batong buhay, hindi batong itim. Pangalan pa lang, wala nang kwenta, batong itim. Ibig sabihin, masama. Pambihira. Doon tayo sa batong buhay. Sino yung batong buhay? Walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. Yan po sinasabi sa atin ni kagalang-galang na Apostol San Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 2. O dito po sa sa 5. Unang Pedro Kapitulo 2 talatang 5. Sa 4 muna. Na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao. Sino yung sinasabing nagtakwil ng mga tao? Kayo! Kayo ng mga Muslim! Yung mga naniniwala kay Propeta Muhammad. Tinakwil nyo yung Panginoong Jesucristo na siyang batong buhay. Ano ngayon ang ginagawa sa inyo ng Panginoon? Ginagantihan na kayong lahat. May laban ba kayo sa Panginoon? Baka Lumalaban niya sila eh. alam niyo po, Paano na sila kaya? wala kayong kaya sa Panginoon. Lalong-lalo na po na nasaan yung espiritu na po siya. Alam niyo po yung sabi kung babasaan niyo po yung aklat ng pahayag, ang lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan ay binigay na sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesucristo. Kay Muhammad, may binigay ba? Wala naman pala eh. Sino paniniwalaan nyo? Si Propeta Muhammad o yung Panginoon Jesucristo? Binigay kay Muhammad na pagpatay sa mga makasalanan, pero pati hindi makasalanan pinapatay. Napakaliwanag po sa lahat po ng mga kapatid na Muslim. Basahin nyo yung aklat ng pahayag. Tigilan nyo na po yung Quran na yan. Wala pong kayong mapapalang kaligtasan dyan sa Quran na yan. Wala pong Quran sa langit. Ang nasa langit po ay banal na kasulatan, Biblia. Na ang kawangi sa ating pong mundo ay ang King James Version na Biblia. Yan po yung maliwanag na kailangan nyo pong basahin at hindi yung Quran. Sayang naman po yung mga masisidhinin yung mga pananalangin at pananampalataya kung hindi naman tinatanggap ng ating pong dakilang Ama. Dahil ang uri ng pagsamba na inyong ginagawa sa batong itim ay ayaw na ayaw ng ating dakilang Ama. Kailan nyo maunawaan at maintindihan ang aming mga inihahayag sa inyo? Na kung tunay na pinakikinggan ng ating dakilang Ama ang inyong mga pananalangin at inyong mga pag-aayuno sa batong itim, dapat sana, yung batong itim na yan na sinasabi nyo, the Holy Land, bakit pinuputakte ng mga dilubyo yung batong itim na yan? Di ba dapat sana pinoprotektahan ng Diyos ang the Holy Land na yan? Walang anumang kasamaan na mangyayari dyan sa batong itim na yan. Kaya, alam nyo po, napakahirap po magsalita po sa mga tao. Lalong-lalo na po sa mga taong talagang hanggang kamatayan ay ipaglalaban nila
ang kanilang mga pananampalataya. Pero paano po kung merong ginagamit ang Diyos? Naniniwala po ba kayo na may taong ginagamit ang Diyos para iligtas ang kanyang mga minamahal na kanyang mga anak? Alam niyo po yung sabi ng mayaman, kaya mang Abraham? Di po ba nasa impyerno yung mayaman? Sabi niya, Amang Abraham, pwede po bang isugo ninyo si Lazaro doon sa langit upang sabihan po yung aking po mga kapatid doon sa lupa, yung mga mayayaman kong mga kapatid, yung mga Muslim na mga mayayaman, para po hindi sila mapunta dito sa impyerno. Alam mo sabi ni Amang Abraham? Alam mo, Solomon, marami ng mga propeta roong nagkalat na pinadala yung ating pong Panginoon, na kung maniniwala lamang sila sa mga propetang yaon, maliligtas yung mga kapatid mo, mga mayayaman din. At hindi mapupunta dyan sa impyerno na iyong kinalalagyan. Kaya po kami, ang ginagawa po namin ito na paghahayag po sa inyo, mahirap man po itong gawin, ay pinipilit po namin itong gawin para lamang makapagligtas po kami sa inyo ng ilan na maniniwala sa amin. Kaya alam niyo po yung sabi doon sa 2 Tesalonica, basahin po ba natin? Hanggang 10. 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 10. Makinig ang may pandinig. Unawain niyo pong mabuti ang aking babasahin. Lalong-lalo na po sa lahat po ng mga tao at mga bansang mga Muslim country. Para po sa inyong lahat ito. Dahil ito po ay galit ng ating pong Panginoon na kailangan nyo pong maalaman dahil hindi kayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Makinig ang may pandinig. Banal na ebanghelyo. Ayun po, sabi ng pastor, hindi raw po kayo nakikinig na banal na ebanghelyo. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Kita nyo po, ang binabanggit dito, pagpapakahayag. Dahil nakatakda pong maghari ang Panginoong Jesucristo at hindi si Propeta Muhammad at hindi rin si Propeta Buddha. Nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya pala ayaw niyong tanggapin yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Kung mahal mo kasi yung sarili mo, mahal mo yung kapwa mo, hindi ka papatay ng kapwa mo. At hindi ka rin mananakit ng kapwa mo. Di ba napakalinaw? Kasi punong-puno ng pag-ibig ang iyong puso sa iyong kapwa. Hindi ka makapananakit ng iyong kapwa kung may pag-ibig ka sa iyong kapwa. Ganyan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ano yung inaayaw nyo sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ayan. Dahil palagi niyong ipinangangaral ng Panginoon Jesucristo tao, hanggang ngayon tao pa rin ba Panginoon? Lalong-lalo na sa mga iglesia ni Kristo. Sabi ng pastor, mga bobo daw kayong lahat. Hanggang ngayon, tao pa rin pinangangaral ng Panginoon Jesucristo.
na sa kabila ng katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay nasa anyong espiritu na at siya na isa ng Diyos. Kahit nandito pa lang siya sa lupa, nagpakababa siya. Kahit nakakapantay niyang Diyos, hindi niya inari dahil sa kanyang kababaang loob. Kailan kaya kayo magpapakumbaba sa ating Panginoon para sa inyong mga kaligtasan? Magagawa nyo kaya? O pagaganahin nyo ang inyong mga pride na hanggang kamatayan ipaglalaban nyo ang pagmamahal at pag-ibig nyo kay Propeta Muhammad? Sige, labanan ninyo ang Panginoon Jesucristo, ewan ko lang kung hindi kayo maubos. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Isipin nyo, lahat ng kaluwalhatian at kapangyarihan ipinagkaloob na sa ating Panginoon Jesucristo, lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Kay Muhammad, anong pinamana sa kanya ng dakilang ama? Di ba wala? Kay Buddha, ganun din. Kita nyo yung bansang China na naniniwala kay Buddha, pati yung Japan. Alam nyo po ba? May mga kapatid ako ron na pinapanalangin ko sa bansang Japan. Kaya siguro yung bansang Japan kahit paano hindi lagi kong pinapanalangin mga kapatid ko doon. Kaya siguro kahit gaano kalakas na lindol, hindi magunaw-gunaw yung Japan na yan. Pati yung bansang China. Dahil may mga tao pang nananalangin at pumipigil na gunawin ng Diyos yung mga bansang yan. Pasalamat kayo, buhay pa ang pastor. Pag nawala na ang pastor dahil matanda na, hindi kaya gunawin na tayo ng totoo ng Diyos. Tayong lahat ng mga tao may matira pa kaya. Yan ang hindi ninyo nalalaman. Walang taong ibang kinalugdan ng Diyos sa ating kapanahunan kundi ang pastor. Pero, aking sasabihin sa inyo lahat, hanapin nyo na ang Diyos. Dahil iyon ang utos. Kung hindi nyo gagawin yan, paano kayo mabubuhay? Sabi ni Propeta Amos, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin. Basahin na nga natin. Amos 5:4. Sabi ng Diyos kay Amos, na hanapin niyo ako upang kayo'y mabuhay. Ato, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Kaya nga po kami ay naghahayag. Pero kailan nyo ba pakikinggan ang aming mga inihahayag, lalong-lalo na kayong lahat ng mga Muslim? Kailan nyo tatanggapin ang Panginoon Jesucristo? Kapag ba, alam nyo, sabi ng Panginoon sa amin, nang bumaba siya rito, ang tao daw, nagsisisi na lamang kapag ang kanyang katawang lupa at kaluluwa ay naghiwalay na. Ibig sabihin, kapag namatay na, doon pa lamang niya malalaman yung lahat ng kanyang mga ginawa. Lalo-lalo na kung siya mapupunta na sa impyerno. Doon pa lamang daw mananangis ng pagkatinding pananangis yung kaluluwa. Kaya kayong mga mayayaman, huwag niyong pagmalaki ang mga kayamanan niyo dahil yung mga kayamanan na yan, dito sa sanlibutan, walang kabuluhan yan sa harapan ng dakilang Ama. Ang ipunin niyong lahat ng mga tao ay ang kayamanang hindi nasisira. Ang kayamanan na maiipon natin doon sa langit. Yan ang sinabi ng Panginoon. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit at hindi dito yung kayamanan sa lupa. Lahat yan ay walang kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama. Sabi mo ako anong kayamanan sa langit, kapangyarihan at karunungan. Ayun daw, kayamanan, kapangyarihan, karunungan. Yan ang Kristo.
Kaya nga Kristo, kapangyarihan at karunungan. Yan po yung mga kayamanan na pwede po nating madala sa kalangitan. Yung mga pinagkakainteresan yung mga kayamanan na yan, sa oras ng iyong kamatayan, alam niyo yung sinabi sa banal na kasulatan? O ikaw na haling, may isang tao na naipon na raw niya yung lahat ng kanyang mga kayamanang gusto niyang maipon sa ibabaw ng lupa. Subalit, yung gabi na yon, kukunin na ng Diyos yung kanyang kaluluwa. Saan bang ano yun? Nakalimutan ko kung saan nakasulat yun. Sino ngayon kakain sa kayamanan mo? Dahil marito ang huban, kukulit ang huban. Ayun po, napakalinaw po kasi niyan. Alam niyo po ba na Lumawas ka sa tananay mo, may damit ka na ba? Alam niyo po yung moral doon sa kwento na yon? Hindi ko lang po maalala kung saan po nakasulat. Gusto ko po sanang basahin para magkaroon po kayo ng moral. Na yung tao, naipon na niya yung lahat ng mga kayamanan niya. Kompleto na siya, kumbaga. Naipon na niya yung lahat ng kayamanan. Subalit nung gabi pala na yon, kukunin na ng dakilang ama ang kanyang kaluluwa. Sino raw ang saan daw mapupunta yung mga kayamanan niya? Kung yung kanyang kaluluwa ay napahamak dahil dadalhin siya doon sa impyerno, yung maghahawak na mga kayamanan na inipon niya, sa palagay niyo kaya hindi susunod sa impyerno sa magulang niya? Talaga, Ganon din ang mangyari. lahat sila na mayaman, impyerno lahat. Ayun, narinig nyo po, sa lahat daw po ng mayayaman. Dahil ang ginodiyos nyo na yung pera nyo, kung hindi po kayo magsisisi at magbabago, impyerno daw po kayo lahat, sabi ng pastor. Kaya po yung mga sinasabi namin dito, yung tungkol sa Vatican, di ba mga trilyonaryo sila? Wala pong napuntang Papa ng Roma sa langit. Ayon po sa pastor. O, dito ka mo sa Bulacan, mayroong pare nakagapo sa puno mangga sa likod ng simbahan. Alam nyo po yung isang pari dito sa may Santa Isabel, nakita po ng medium namin, nakatanikala, nakagapos doon po sa puno ng mangga. Hiyang-hiya. Sabi ng pastor, sumama ka na sa akin doon sa karya ng langit. Hiyang-hiya po. Ay, mas ginusto pa niyang nakatanikala doon sa punong mangga. Isipin nyo po, pare, yun kaluluwa ng isang pare, nakatanikala doon sa punong mangga. Diba, pagkaalam ng mga kamag-anak niya, yung pare, nakarating ng langit. Ayan tingnan mo, nagtitik-tik yung butike. Dahil dito po sa karya ng langit, bawal po dito magbubulaan. Bawal po dito magsisinungaling. Dahil kapag ginawa mo yan, banal na espiritu ang mananawi sa'yo dito. Walang lihim kamo na hindi may bubunyag. Ayan, wala daw lihim na hindi may bubunyag. Yung Papa ng Roma, mga Papa ng Roma na namatay, napakagagarbo pa ng mga paglilibing nila. Tapos yung palang kaluluwa, mga kaluluwa nila doon, dami nang nagpatotoo. Alam niyo po ba na yung sinasabi ng mga medium dito na umakyat doon sa langit? Yung mga medium dito na kasangkapan, akyat baba sa langit? Kagaya ni Juan Nagaya ng nakapangyarihang ginagawa ni Propeta Juan Evangelista. Yan po yung mga biyaya na mga propetang ginagamit po ng pastor. Ginagamit din namin yung kapagalian na yun. Dahil nga po yung pastor na na naghanda ng daan, sugo lang po yun. Sugo ng Diyos, sugo ng tipan. Sugo ng tipan pupunta po rito dahil sa may inihandang daan ang pastor. Alam niyo po, napakahiwaga po ng banal na kasulatan kung inyo lamang po nalalaman na lahat ng mga nakatala dyan, buhay po ang Biblia kung hindi niyo po nalalaman. Yung po Quran kaya, ang layo-layo po ng Quran sa banal na kasulatan. Paano po namin nalaman
na may banal na kasulatan doon sa langit. Ang laki raw ng Biblia doon. Nakawangis ang King James Version. Kaya po huwag po kayong gagamit ng Biblia. Sinabi ng Diyos, sa sugo ka mo, yan lang ang babasahin ng Biblia. Ayan po, utos po yun ng Panginoon sa tunay na sugo, na wala daw pong babasahing Biblia, kundi King James Version lang, dahil hindi nila mapeke yan, dahil mabibigat yung mga nakasulat dyan. Ewan ko lang kung sa pagkaalam ninyo nito ngayon, pati yung mga King James Version na yan, pakialaman na rin nila, para yung mga sinasabi ng banal na kasulatan, umayon sa mga relihiyon nila. Ay, nandito. Pero tandaan nyo po, sa lahat ng mga taong gumagawa niyan, tandaan nyo po ang sinasabi po ng Panginoon. Version ka mo, printed 1970 pa, hawak niya. Dahil sabi ng Diyos, ingatan mo ang Biblia na yan. Dahil dating na panahon, babaguhin nila ang letra ng Biblia. Kaya yung Biblia ko, printed 1970. Original, Ilocano version. Pero kawangis yung King James version. Sa lahat po ng mga taong gumagawa po ng pagbabago-bago ng banal na kasulatan, tandaan nyo po, matinding kasalanan po ang ginagawa ninyo sa Biblia. Wala pong kapatawaran yan yung ginagawa ninyo. Dahil binalot lang Diyos ka mo sa talinghaga, ang hiwaga ng Biblia. Ayun po, naririnig nyo po yung tinig ng pastor. Ito naman po ang sasabihin ko sa inyo. Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking inuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. Napakalinaw, di po ba? Huwag ninyong babawasan. Huwag ninyong daragdagan. Kaya ngayon, bagong version nila yun, wala na yung talinghaga. Dahil ang talinghaga ay nandun nakabalot yung hiwaga. Ito pa po, sa aklat po ng pahayag o yung aklat po ng Apokalipsis sa pinakahuling-huling bahagi. Ito po yung pangalawang babala. Kasi po yung isa sa lumang tipan. Ito naman po sa bagong tipan. Bawat tipan po, may mga babala po ang ating pong dakilang Ama sa mga makikialam ng banal na kasulatan. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakakasulat sa aklat na ito. Sana po maunawaan at maintindihan ninyo yung mga nakasulat. Napakalinaw ko naman pong binabasa. Kaya po sa lahat ng mga pananampalataya, relihiyon, na binabago ang banal na kasulatan para umayon sa inyong relihiyon ang mga sinasabi ng banal na kasulatan, tandaan nyo po, napakabigat po ng kasalanan ang inyo pong Tanggal lahat ng pribilehyo mo sa buhay. tanggal daw po yung lahat ng pribilehyo nyo sa langit. Ibig sabihin po nito, nagsisinungaling po kayo para lang yung mga tao ay magdagsaan sa inyong pananampalataya. Malinaw ka mo na, inililigaw nyo talaga ang katauhan. Ayan po, malinaw daw na yan ay, ang ginagawa ninyong yan ay malinaw na pagliligaw, pagsisinungaling sa lahat ng mga tao, yung mga pagbubulaan na ginagawa ninyo sa sangkatauhan para lang kayo kumita ng pera. At alam niyo po ba yung mangyayari sa lahat po ng mga sinungaling na gumagawa ng mga ganitong mga bagay? Lahat po ay impyerno. Basahin ba natin? Apokalipsis Kapitulo 21.
Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sapoy at asupri, na siyang ikalawang kamatayan. So, Impyerno. Arayan mo, para matikman nila, impyerno. in short po, impyerno patutunguhan ng lahat ng mga taong sinungaling. Marami po kasi mga relihiyon na kahit magsinungaling sa kanilang mga miyembro para lang maitanyag yung kanilang mga pananampalataya, mapaghari nila yung kanilang mga pananampalataya at relihiyon. Alam niyo po ba pagkakamali ninyo lahat? Diyos po ang inyong itanyag, hindi yung reliyon nyo. Dahil ang mga reliyon na yan, hindi makapagliligtas sa inyo yan. Walang reliyon na makapagliligtas ayon sa pastor. Yan ang malinaw na inyong dapat malaman. Kaya kayong lahat ng mga Catholic defender, lalo na yung mga cult executioner, na kayo pala yung lahat mga mangkukulam at mga mambabarang. Dahil isa ako sa biktima ninyo. Yung mga Catholic defender, iwasan nyo po yung mga taong yan. Isa po ako sa biktima na yan. Nung tinalo ko sila sa katuwiran nila, mga katuwiran lang, mga bulok, na pinaglalaban nila yung Katoliko. Tinalo ko sila sa katuwiran, binanatin lang ako, mahina pa ako noon. Kala nyo yung mga katarantaduhan nyo hindi mabubulgar? Pasalamat kayo, yung isa nyo nakawala sa bote, kinulong ng medium namin sa bote yung kaluluwa ng isang mangbabarang ninyo, yung pinakamalakas nyo mambabarang. Pasalamat kayo, nakawala kayo. Kung hindi, habang panahon kayo nakakulong sa bote. Nagkamali lang yung kasama dahil nung ibinato yung bote, nabasag yung bote, tumama sa kawayan. Nakawala yung kaluluwa ng mangkukulam, mambabarang. Kaya kayong lahat ng mga Catholic defender na mga cult executioner, iwasan nyo po yan. Mga mambabarang po yung mga taong yan. Pag hindi kayo nagbago, sabi ng pastor, impyerno kayo lahat. Kala nyo, hindi kayo mabubulgar. Sabagay, sabi ng pastor, yun daw mga mangkukulam at mambabarang, nandyan, sa Quiapo at Baclaran, sa araw ng Biyernes. Nandyan sila lahat, nagpapalakas ng mga kapangyarihan. Biyernes, Ayun o, sabi ng pastor. Ano ba meron doon? Andun ba yung demonyo? Andun ba Satanas sa Quiapo? andun nga talaga. Ay, pastor na, dinirekta na po kayo. Nandun daw talaga sa Quiapo yung Satanas. Kaya pala lumalakas yung mga kapangyarihan ng mga mangkukulam mambabarang doon. Pag Biyernes, nandun sila lahat. Wala naman kasi Diyos sa Quiapo. Ayan, dinidirekta na po kayo ng pastor. Wala raw pong Diyos doon sa Quiapo. Andun daw Satanas. Ang Quiapo, ang Diyos ka mo nakatahan sa isang taong banal. Baka sabihin nyo, ayun ni pastor nagsasalita. Ang templo ng Diyos ka mo ay tao. Taong banal gaya ni Jesus. So, ganito po. Gaya ni Jesus, ang Diyos ay nasa kanya. Kagaya rin na sinabi, ginawa nila kay Teman, pinatay nila. Naririnig nyo naman po sinasabi ng pastor, ano? So, ito na bang pong ginagawa po natin bilang ito po ay pagmamahal at pagmamalasakit po namin sa inyo na sana po'y wala na pong tao pang mapahamak at gawa nga po ng hindi pagkaalam na mga katotohanan dahil wala po silang mga nakakausap na mga banal na espiritu na kagaya namin na nalalaman po namin yung lahat ng mga katotohanan kapag ang mga banal na espiritu po, lalong-lalo na po ang guro ng sangkatauhan
Panginoon ng mga Panginoon, hari ng lahat ng mga hari na dapat pong maghari sa buong pinapal. Lagi po siyang bumababa po rito at inaaralan po kami. Kaya po kung sakali po, lahat kayo ng mga tao, saksihan nyo po yung pagbaba po ng Panginoon Kristo sa karya ng langit. Punta kayo dito, kamo. Punta po kayong lahat dito para mapatunayan nyo po yung lahat ng amin pong mga sinasabit, sinasalita sa inyo na Sabi mo na, nasa Biblia, ang paniniwala ay magpasimula sa pakikinig. yan po, sinabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, ang paniniwala po ay nagsisimula po yan sa pakikinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung hindi kayo makikinig, paano kayo maniniwala? At kung hindi kayo maniniwala, at kung hindi kayo makikinig, paano kayo magkakaroon ng mga kaligtasan? Habang buhay na lang kayo sa inyong mga nalalaman na mga kinaugalian, na mga kinalakhang pananampalataya na walang mga naging kaligtasan. Dahil yan ay minana nyo pa sa inyong mga magulang. Na ang inyong mga magulang, wala ring mga naging kaligtasan. Hanggang sa dumating sa inyo, papayag ba kayo na pati kayo wala ring kaligtasan? Hindi naman po namin sinasabi na kapag pumasok po kayo sa pananampalatayang to, ligtas kayo. Kailangan nyo pa rin po sumunod sa mga batas, palatuntunan, kautusan ng ating pong dakilang Ama. Nandiyan po ang tunay na kaligtasan. Yan po ang huli nating mensahe. Sa aklat po ng Ecclesiastes. Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Yan po yung ating pong huling mensahe sa inyong lahat. Kahit po dumating kayo dito, kung hindi rin kayo susunod sa mga batas palatuntunan ng ating pong dakilang Ama, wala rin po kayong kaligtasan kahit nandito kayo sa pananampalatayang ito. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi po ba napakaliwanag? Ang buong katungkulan nating lahat ng mga tao, kaya tayo sumilang dito sa sandaigdigang ito, ay upang sumunod sa mga batas kautusan ng ating pong dakilang Ama. Ang sumuway, patay. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Tanda po natin lagi, Kahit na sa amin, kamo, nahato lang kami. Kung Ka- mayroon tao rito kamo na sumusuway, hinato lang din ng Diyos, kamo. kahit po kami nandito sa karya ng langit, kapag po kami nakakagawa ng mga kasalanan, alam niyo po ba na hindi naman po tao mananaway sa iyo dito? Ang mananaway po sa iyo dito, mga banal na espiritu. Bibigyan ka lang naman ng sakit na napakalupit. Yan po yung pamalo nila. Ang pamalo nila ay pagmamahal sa kanilang mga anak. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang lahat kong iniibigay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Yun lang. Sawayin ka ba kung matino ka? Ang sinasabay niya kamo, yung hindi matino. Dahil na sa amin, kung wala kaming katinuan, sasawayin kami kamo, ano na. Kayo pa. Hindi po, naririnig niyo po, ano? Dahil po, kung kami na nga na nandito na sa karya ng langit, sinasaway pa rin kami. Kayo pa kaya nawala? Nawala sa katotohanan. Alam niyo po nangyari sa mga tao? Sadyang binulag na po ng Diyos ng sanlibutan ang lahat ng mga tao at mananampalataya upang sa kanila huwag sumilay ang hiwaga ng Ebanghelyo.
Kaya po, Anong pinambulag niya kamo? ano raw pinambulag? Kayamanan ang pinambulag. Ayun daw, yung kayamanan, kislap ng pera. Mga tumapal na sa mga mata. Kaya hindi na makakita. Kagaya lang nung nangyari ng pandemya. Nung kahit yung mga senador, mga congressman, lahat ng mga matataas na nasa lipunan, mga namumuno ng bayan, Nabulag nung na. pagdating ng pandemya, lahat po sila napipi. Wala pong makapagsalita. Oo lang ng oo. Yan po ba yung mga klase ng mga tao na inihalal natin? Pagdating ng mga ganyang mga dapat sana'y nagtayuan sila para sa kapakanan ng kanilang bayan, wala ka man lang nakita sa kanilang tumayo. Nakita mo ba kamo yun? Denmark siya. Mga babata pa, napatay lahat. Ngayon, yung mga ginawa nila sa tao, lumabas na yung mga resulta, milyong tao na po ang nagkamatay sa bakuna. Samantalang, wala po kaming tigil sa kasisigaw. Araw-araw na lang, huwag kayong magpabakuna, huwag kayong magpabaksin. Walang nakinig. Una yung kamo yun, Denmark siya. Pati Denmark siya. Pangalawa kamo, yung dengue. Yung kwan, yung vaccine. Ngayon po, ito naman, sinasabi naman namin na kailangan nating magbalik loob sa Diyos. Yun lang naman po kailangan natin. Lahat ng mga tao magbalik loob sa Diyos. Lahat ng mga tao magbalik loob ng may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang buhayin po tayo ng ating pong dakilang Ama. Pasakop na kayo sa Diyos, kamo, wala na iba. Magpasakop na raw po tayong lahat sa Diyos. Kaya nga po lagi ko po sinasabi, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong paniniwala, anuman ang iyong kinaugalian na paniniwala, hindi na po natin kailangan yung mga yan. Wala po tayong kaligtasan dyan sa mga paniniwala na yan. Magpasakop lang po tayo sa ating pong dakilang Ama. Magkaisa na po tayong lahat dahil isa lang naman ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Walang iba kundi ang ating pong dakilang Ama. Subalit meron po tayong nag-iisang Panginoon at nag-iisang tagapamagitan na hindi po natin dapat i-bypass at lagpasan. Siya po yung magiging tagapaglakad natin sa ating pong dakilang Ama para tayo kilalanin bilang mga anak. Dahil lahat ng mga taong naniwala sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Juan, Kapitulo 1, talatang 12. Basahin niyo po yan. Basahin mo na. Basahin ko raw. Nadadagdagan po yung ating mensahe. Juan, Kapitulo 1, talatang 12. Datapwat ang lahat na sa kanya nagsitanggap at pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ama nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Pangalan nino? Alam ni Jesus. Pangalan ng Panginoon ng lahat ng Panginoon. Hari ng lahat ng mga hari. Guro ng sangkatauhan. Jesus ng Nazaret. Yun lamang po at magandang araw po sa inyo lahat. Nawa po nagkaroon po tayo ng mga kaunting kaalaman at pasensya na po sa kunting kamangmangan. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Dapat kamo ay taas natin. Itaas daw natin ang ating lahat ng mga pananampalataya, pag-ibig, pananalig, pagsamba sa ating pong dakilang Ama. Ang meaning yung taas. Kanyag. Yon, itanyag. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Papuri, pasalamat, paggalang ay akin pong itinataas sa ating pong dakilang Ama. Sumaininawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoon Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa.
Maraming salamat po sa inyo lahat.